nagbabiyahe siya every hating gabi, ganyan. Tapos, syempre, nangangailangan po yan ng papagising, mga energy drinks. Then, one day, hindi na lang po siya nagising. Akala po nila malalim lang ang tulog. Ngayon, na po kasi siya, kumbaga, ruta niya na kailangan niya na magbiyahe. Hindi magising talaga, as in kahit anong gawin mo. Doon na po nag-contact sa akin yung partner ng papa ko. Sabi niya, hindi magising ang papa mo. So ako naman po, akala ko pagod lang from work. So pina-check up nila, ganyan. Akala ko normal lang. Since given sa work niya na nakakapagod. Pero hindi ko po in-expect na yun na pala yung last. Ang papa ko po nasa Isabela. Sobrang layo niyo. Video call ko lang po siya nakita na nawalan na ng hininga. Basta time na yung college ka pa, wala ka pang pera or Opo. para makauwi sa Isabela. Sobrang sakit. Opo, sobra. As in, parang yung shock ko talaga na hindi mo in-expect na ganun na. Yung time na po yun, ang papa ko po kasi everyday tumatawag sa akin ng mga hating gabi. Hindi ko po masagot kasi syempre, takatulog ako, ganyan. Wala po kasi siyang makausap sa biyahe niya. Minsan walang pahinante, minsan meron. So, naghahanap siya ng kausap. Para hindi siya makatulog. Tapos nung time na yun, early naman, kaso hindi talaga ako nagigising ng early, even ng bata pa ako. Tumawag siya. Siguro yun na naging regret ko na Hindi mo nasagot. hindi nasagot. Sabi ko, sana yung last time na kausap ko pa si Papa. Yun na pala yung last. So, sa video call ko lang po siya nakita na lalagutan ng hininga. So, yun, parang nalulungkot lang din po ako na parang binahe pa, dun na lagutan si Papa ng hininga. Tapos binahe pa from Isabela to Nueva Ecija. Kasi ang bilin ko ng Papa ko, pag namatay siya, gusto niya, dun siya ilibing sa itaas ng nag-alaga rin sa kanya. Kasi mas MMK pa po yung buhay ng papa ko Ang papa ko po, parang naging orphan. Ang papa niya po, sundalo dati. Ang mama niya, ang housewife. Ngayon, yung story po nila, nagkakilala lang sila dun sa probinsya ng lalaki. May nangyari po sa kanila. Ngayon, kailangan umalis ng lalaki kasi nga, sundalo, parang merong mission, parang ganun. Nung pagkaalis, hindi po alam na buntis. Akala nila may nangyari lang, parang kumbaga one night stand, parang ganun. So, hindi nasabi nung babae, hinahanap niya yung sundalo. Hindi niya ma-reach out kasi bawal niya ang cellphone. Tapos yun, doon na nalaman nung babae na buntis na, yan, panganak na. Yung mama ni Papa ko, ayaw niyang kupkupin si Papa. Kasi parang, sabi niya ayaw niya kasi nga, hindi naman ma-reach out yung lalaki. Parang ayaw niya na kupkupin, pero parang mahirap na rin daw atang ipalaglag during that time. So ang sumalo po ng responsibility din is yung mama niya rin nun. Oo, parang babae. same sa'yo. Opo. Yun yung po nagpalaki po kay Papa. Yeah, si Papa mo nailibing dun mismo kasama ng mga umampun din sa kanya. Yes po. Pero hindi pa po doon nagtatapos yung kaguluhan. Dahil nung nalaman na namin na gano'n, gusto ni Papa, kasi gusto po namin sa Pangasinan. Kasi syempre nandun kami, wala naman siyang family doon sa may puro kamag-anak na lang. Pero since bilin niya, gusto niya doon siya parang maglamay gano'n. Inayaan namin kasi yun na ngayon last wish. So, nung bumiyahe kami ng mga kapatid ko, hinatid kami ng mga tito ko sa side ng father ko, sa father side. Doon na kami nag-stay. Pero hindi yun nagtatapos na gano'n na lang, parang lamay-lamay lang. Nagkaroon din ng parang kaguluhan kasi nga yung mga naiwan na gamit ni Papa ko, meron siyang motor na rider. Ganda-ganda ng rider na yun. So, ako gusto ko i-keep yun kasi nga, may Papa yun. Parang kumbaga, niya yun naging investment niya. So, nagka-problema doon nung time na lamay yung hatian. Yes. Yung kung kanino mapupunta yung ganitong gamit. First day pa lang po yun ay naging concern namin kasi yung mga kamag-anak ng Papa ko, sinasabihan na ako, bata pa lang
sabi sa akin, kailangan yung i-secured ang mga kagamitan ng papa mo. Lalo na yung motor niya. Sa inyo yun na gumaganyan sila. So kami, akala na namin sa amin na, yun pala, hindi din kasi namin alam yung side ng buhay ng papa ko kasi hindi siya nagkukwento. Kumbaga, kamusta ka. Kami, kinakamusta namin siya pero hindi, okay lang, gaganon lang siya, hindi siya yung kukwento ng ganito ganyan. So, nalaman namin na yung motor na yon is may hati pala dun sa partner niya. Kumbaga, siya naghulog, tapos siya din naghulog minsan, ganyan. Pero ang papa ko naghulog din doon. Tapos, hanggang sa nagkukulot na sa kanila na. Kasi yung partner ni papa ko na ano yun, ano siya, ang tawag nito, matapang. Kumbaga, Pero siya straightforward. pa rin yung sinasabi mo kanina na mabuti naman din sa inyo. Siya pa rin yun. Ay, iba po. Nagkaroon na siya ng panibago. Iba na bago. Mm, Which is, hindi namin close. oo. Pero gusto, kinakausap niya pa kami. Pero, kumbaga parang ayaw namin nakipag-usap na kasi na mas close kami dun sa isa. Tapos yun, nagkaroon na ng problema dun sa motor. Ang sabi niya, ganyan-ganyan. So, yung details na ganyan. Hanggang sa wala na yung motor. So, naging focus na namin talaga yung lamay. So, after noon, lamay na, ganyan-ganyan, may mga bisita. Yung kwarto, yung bahay po kasi nila, alam niyo po yung ano, parang hindi finish. Walang, ano ba tawag doon? Walang bubida, Mm. walang makagamitan. Parang ano talaga siya. kumbaga, Tulugan lang talaga. Tulugan lang, walang kagamit. Konti lang yung gamit, ganyan. So, ang tulugan po namin, nasa karton lang kami, ganyan. Tiniis po namin yun kasi yung kahilingan ng papa ko. So, ayun, nung lamay na ni papa, doon na kami sa may sahig, ganyan, tiniis namin yan lahat para lang sa kanya. Kasama mo yung dalawang kapatid mo. Yes, tatatlo po kami, nandun lang. Nalaman kaya ng mama mo na namatay na yung papa mo? Nalaman niya po, kaya parang nung nalaman niya na, kasi ako nung nalaman ko pa na namatay si papa, lumabas ako ng bahay. Kasi hindi ko kaya humagulgol. Parang feeling ko kapag humagulgol ako, madadama yung dalawang kapatid. So, yung silent cry ko, nilabas ko. Kasi baka iniisip ko yung mga kapatid ko na kung ganun ako, na pinakita ko mahina ako, baka mas maging mahina sila. So, iniyak ko po lahat sa labas, lumabas ko ng bahay. Hanggang nung bumalik ako ng bahay, lahat na sila nakasalubong sa akin. Yung mukha nila nag-aalala, may halong lungkot. Andun lahat nakita ko sa mga mukha nila. Ang kapatid, dalawa kong kapatid, mugto na yung mga mata nila, hindi na alam yung nangyayari. So ako kalmado na ako. Kinalma ko yung sarili ko kasi gusto kong maging strong sa harap nila na Lalo kaya sa mga natin. kapatid mo. Dahil ko sa mga kapatid ko. Tapos yun, nagbiyahe na kami, yun na yung nangyari nga. During sa mga lamay, may mga bisita po kasi pumupunta. Limited lang po yung mga kwarto. Ngayon, yung may-ari ng bahay na yun, nagalit siya. Nakatulog pa po kami noon na, tapos bigla niya lang sabi na, lumayas kayong lahat dito. Ganun siya. So kami, bilang mga bata nagulat, lalo na yung mga dalawang kapatid, lumayas kayo dito lahat, sabi ko ganun. Ang maiiwan lang dito ang mga anak ni Ganto. Yung si Papa ko, sabi niya. Kailangan sila lang yung maiwan, nagkagulo na po lahat. Syempre yung ano din, naka-receive nung ganun. Parang nagalit din. Bakit mo kami pinapalayas? Ganyan. Kasi nagkagulo na, hindi na namin alam. During that time, gusto na namin po ilipat yung papa ko kasi namatay na ngayong tao, wala pang peaceful na po. Ilan ang naging kapatid mo sa papa mo? Ang papa ko po is wala pong anak sa mga bago niya. Talaga? So talagang literal kayong tatlo lang talaga? Kasi lagi niya po sinasabi sa amin, ayoko na magselos kayo na may bago ako. Sabi niya, yun po yung laging ano niya kasi kayo lang ang mga anak ko. Ganun siya. So parang papa's girl kami lahat. Ang tanong ko pala, di ba close naman kayo ng papa mo, nag-uusap naman kayo. Dumating ba dun sa punto na natanong mo yung papa mo kung bakit niya iniwan yung mama mo? Kung bakit niya kayo iniwan nung time mo? Hindi na kayo dumating sa ganun? Hindi po kasi ang papa ko po kasi naiintindihan ko siya. Hindi naman sa naiintindihan na tinatolerate. Kasi nung bata siya, wala siyang guidance. Kumbaga, naging orphan siya, lumaki siya nang walang guidance, lalo na yung nagpalaki sa kanya, hindi din siya natuturuan ng ano. So, si papa ko, hindi naging maganda yung pananaw niya sa buhay. Yun nga, kaya nga, tinakbo niya nga agad ang nanay ko.
parang tinanan niya agad. Sa sobrang bata pa nila nun. So parang kumbaga yung mga decisions niya sa buhay hindi maganda. So yun nga, yung dumating na point na iniwalay niya na rin si mama kasi nga yung iba yung way ng pag-iisip niya, kumbaga Bata pa siya. kasi ganun nga, hindi maganda yung pagpapalakas sa kanya. Hindi ko na question kasi yun nga, yung parang tawag nito, hindi niya naman kinalimutan yung responsibilidad niya, lagi niya kami kinakamusta. Pero ang naawa po ko during that time kay papa ko, bumisita siya sa amin once. Ay bumibisita naman po siya, pero merong isang araw parang sabi niya, punta tayo sa mama mo, sabi niya. Bakit? Sabi ko, wala na nga kayo, bibisitahin mo pa. Tsaka nandun yung asawa niya. Sabi ko, ganun. Sabi niya, hindi, bibisita lang tayo. Wala lang, gusto ko lang, bisita, sabi niya. Pero wag ko nga, doon, kung pupunta, magkakagulo kayo doon. Sige, sabi niya. Tapos, kami, ang motor lang po yung lagi niyang dala. So, ang bunso nasa harap, ako nasa likod, nasa gitna yung lalaki. Tapos, nung papunta na kami doon, andun lang kami sa may labas ng malayo, sa may tindahan ng kasi may sari-sari store po ang mama ko. Tinitingnan lang niya. Tinitingnan niya lang, sabi ko, ano nito, sabi ko. Tas Nakaramdam mo, parang mahal talaga ng papa mo. Siguro nung time lang na yon talagang bata pa sila. Yes. Dahil problema, no? Pero sa ganun, no, parang tinignan lang niya yung mama mo, feeling mo talaga. Parang moving nga eh. Kaya nga, no? Parang seeing you from afar na lang. Parang gano'n. So parang malungkot yung mata niya. Malungkot yung mata. Nakita ko sa mga mata. Kasi tinitignan ko lang siya. Nakatitig lang siya doon. Nakaganon lang siya. Pinapamasdan niya yung mama ko na may bago na ganyan-ganyan. So parang naging thought ko that time. Naiiyak ako. Nung time na yun, naiintindihan ng mga kapatid ko, hindi ba? Hindi pa po. Kung bakit kayo nandoon, bakit kayo sumisilip Hindi lang sa po. mama nyo. Ang mga sinasabi nila, anong ginagawa natin dito? Punta tayo doon. Alam nila, Ganun sila. kilala ba ng mga kapatid mo yung mama nyo? Naalala nila yung mukha? Kasi nung time na yun, Yung lalaki po na kapatid ko, alam niya. Oo. Pero yung bunso ko Medyo po, hindi. niya alam. Minsan nga, inaasar siya na hindi mo nanay yan, ganyan-ganyan. Kasi nga, hindi siya inalagaan. So, awang-awa talaga ako sa bunso namin na lagi siya inaasar na ganyan. Hindi ka naman anak, hindi ka nanay ng ganyan. Ay, hindi mo nanay yan, ganyan-ganyan siya. So, yun lagi ko nang ginaguide sila. after nyo makita yung mama nyo, mga ilang minuto, umalis na rin kayo. Ano sabi ng papa mo? Hindi mo tinanong yung papa mo? Hindi ko tinanong kasi parang ramdam ko siya na gusto niya sabihin pero gusto niya na lang ikip kasi wala na nga. Parang yan na lang yung iniisip niya na yung mga mata niya sinasabi niya na wala na. Ito na yung Mahal ko naging to, result. pero Parang ang gusto niya po kasi bumalik. Gusto niya balikan ang mama ko. Pero hindi niya naman alam na may bago na. So yun, parang yun na lang siguro yung naging last na nila. So ako naiyak na talaga ako. Sabi ko baka doon na lang ako. Doon ako. nalaman kaya ng mama mo na hindi nalaman? Hindi niya alam. Tapos kung Pag may napanood kwento to sa ng mama kanya mo doon, sa mga susunod, kung sakali mapanood to ng mama mo, malalaman niya na minsan pala sa buhay ng papa mo, bago man lang siya maalam dito sa mundo, sinilip niya talaga. Gusto niya makita kung maayos yung mama. yun syempre, minahal niya yan eh. Parang naging once lover din sila. Siguro yun na yung naging ni Papa ko na na wala na, okay na, ito na Yun yung yung naging, goodbye. yan na yung naging Final goodbye. and the relationship nila na